sinasabi din ng DOH naman ay may mga doktor daw na halimbawa may clinic, di ba? Di ba dapat ang doktor magre-reseta? Pero meron daw mga doktor na nagbebenta na ng gamot. Hindi daw tama 'yon, attorney. Bawal po yan. Bawal po ang doktor na mag-prescribe, mag-dispense po ng gamot. No? Unless, of course, he is a pharmacist, na employed, may lisensya siya sa pharmacist, pero dapat may mga nag-comply pa rin siya ng mga requirements ng batas pag-put up ng pharmacy. Pero in general po, hindi po pwedeng mag-dispense po ang mga doktor o magbenta po ng gamot. Ganun pala. Kasi meron... Pero diba? pwede pong mamigay. Bakit kinausap ka ba ng doktor, Jen? Sa akin ka naman Ako, Dok, ito personal ko, hindi ko na sasabing pangalan ng doktor. Pero kung doktor na pinapunta, doon ako nagpapakonsulta, tapos meron siyang nakaripak-ripak ng gamot, Dok, saan ko ba mabibili to? Hindi, sa akin mo lang mabibili yan. Oo. Yun pala, bawal pala yun. Bawal po pala yan, Tardy. Medyo may problema po doon kasi bawal nga po. Hindi naman Antonio Ribosa pa. Kung sinabayaran po sa inyo, no? Yun, may problema po. Pero kung libre po, binigyan nyo ng libre, no? Hindi, anong problema? Okay lang po siguro yun. Kasama po Kaya sa siyempre, bill. kailangan alam nyo din po kung ano yung binibigay na gamot. Opo, so kasama po sa binibili, Dok. Pero walang brand kasi yung gamot. Kaya tataka ako, sabi ko, Dok, saan mo nakakabili nito? Sa butika po ba? Hindi, sa akin mo lang mabibili yan. Nakaripak-ripak Hindi lang. po ano yan, Good for 7 days ito. Sabi, inumin mo ito sa 7 araw, ha? Ganyan, umaga, tanghali, hapon. So, hindi siya pwede. Ano pala yun? May bayad po ba? May bayad po. Medyo mahal pa nga po binayad ko, eh. Consultation fee, eh. Bukod pa sa consultation, may bayad pa yung bukod ng gamot, eh. Ayoko na sabihin ng pangalan, baka may iba reseta sa akin. Ay, mukhang magandang gamot yan, Jen. Dali mo nga ako dyan sa doktor. Dok, singit ko lang din. Lumalabas po sa investigasyon ng Senado, yung tungkol po doon sa Belkens Pharma, no? Na resulta daw po ng hindi pagkakaintindihan ng mga stakeholders sa medical profession. May nakikita ba kayong paraan para ito po ay masolusyonan, Attorney Doc? Ay, po kasi, meron din po kasi sa ethics namin po na pag may pag hindi po nagkakaintindihan ang mga different societies o mga doktor, we try to resolve it among ourselves. Meron na kailangan po sana kung kami lang mga doktor. Kasi syempre nakataya po dito yung integridad ng profesyon. Opo. Siyempre pag sa tingin ng publiko, nag-aaway-aaway mga doktor, nakaka-apekto po sa namin, respect, no? At saka integrity po ng medical profession. So, sana, hopefully, na nare-resolve naman po namin na yung mga ganitong bagay-bagay, kailangan din namin siyempre na maibalik sana yung respeto ng publiko na ang mga doktor po, ang primary interest po namin yung kapakanan po ng pasyente, hindi po yung bulsa namin. Ayun. Ano po ang nakita maaaring maging epekto sa mga investment po ng mga doktor sa healthcare industry, Attorney Antonio? Yeah, it worked both ways din po. Kasi, siyempre po, bago kami naging doktor, naging medical student po kami, na-expose po kami sa mga pasyente na mga walang-wala, no, na kami po, ng mga estudyante, kami nag-aambag-ambag po kami ng mga ng mga allowance namin para lang may pambili ng gamot yung pasyente. So, nung naging doktor na kami, more or less alam namin how it is to be poor, may mga pasyente. So kung naging businessman na po yung mga doktor, sila na po ang may-ari ng mga ospital, para sa tingin ko po, makakatulong experience na yun na yung siguro mas maaawain nga kung tutuusin ng mga doktor na nagmay-ari ng mga ospital compared doon sa siyempre pag let's face it, ang pagtatayo po ng ospital ay isang business din po. Kung hindi po siya for profit, ay magsasuffer po yan at buong komunidad po natin ang magsasuffer. Kaya lang, we have to temper it. So, ang number one interest po ay sa pasyente. So, at sa tingin ko po, gaya ngayon, ang dami po mga hospitals wholly or partially owned by doctors na sila rin po ang mga stockholders. And I think wala naman po kaming nakikitang masama doon. Kasi lahat naman po pwede naman po mag-business. But as I said, legitimate ang purpose, nag-comply po sa lahat ng legal requirements, lahat ng permit, no? At saka siyempre, huwag lang sana mawala din yung magiging makatao. Ayan.